Hi! 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 Hello everyone! Ako po ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, Larry Damian, malugod na bumabati sa lahat ng ating mga taga-subaybay, to you and to everybody else. Ayan, you're most welcome po para sa isa na namang natatanging kwento ng pag-ibig. O naman, sige, umpisahan na natin. I have the feeling na sabik na kayo sa pagsapit ng mga sandaling ito. Narito at atin ang tunghayan ang isa sa mga napili nating liham ng pag-ibig buhat sa ating masugid na taga-subaybay. Narito ang liham buhat kay Tony ng Taguig City. Dear Idolawi, magandang hapon sa pambansang Kuya Larry ng DWWW 774. Ako po si Tony na nasa early 40s at aminadong isa rin sa mga tagahanga ninyo. Kung ang akin mang sulat ay makarating sa iyo at mapiling maiyere sa iyong programa, laking pasasalamat ko po sa inyo, Kuya. Taong 2017 ang una kong makilala ang himpilan na may halong musika at balita. At magmula po noon, hindi ko na ito nilubayan. Di mo kasi naitatanong, Kuya, ako'y mas mahilig sa radyo kaysa manood ng telebisyon. Kapag kasi matagal na akong nakatutok sa TV, ay parang nananakit na ang mga mata ko. Matagal ko na ring binalak na magpadala ng sulat sa iyo. Pero sa dami ng ganap sa buhay ko ay hindi ko matapos-tapos ang pagsusulat. Nito lamang nakaraang linggo nang magpasya na akong isulat ang love story ko ng buo. Ako may hindi gwapo tulad ng karaniwang definisyon ng lipunan sa pagiging pogi. Maipagmamalaki ko namang ako'y masipag, magaling, makisama sa ibang tao, at mahusay magpatawa. Joker ako, Kuya. Ang mga angking kong katangiang ito ang nagiging assets ko sa mga girls. Pero syempre rin, hindi naman porkit nagpapakita ng motibo, ay akin na iyong susunggaban. Binatang Pinoy pa rin naman ako, na stick to one, at naniniwala pa rin sa courtship o panliligaw. Gusto ko na ako pa rin ang nanunuyo sa babae at nagpapakita ng interest. Nang ako'y sumapit sa edad na 25 years, nakilala ko ang isang babae na tawagin natin sa pangalang Juliana. Kuya, siya'y morena, simple at marunong sa buhay. Para sa akin, magkaiba ang matalino at marunong sa buhay. Ang matalino ay may kaalaman lamang by the books, habang ang marunong naman ay yung mas kritikal, mas mapanuri at mas may lalim sa pagtingin ng mga bagay-bagay. Ganyan si Juliana, at yun ang naibigan ko sa kanya, Kuya. Hindi ko ideal girl si Juliana dahil ang ibig ko ay chinita. Pero habang nagkakaedad pala ang isang tao, ay nagbabago rin ang kanyang prioridad at pananaw at ang kanyang taste. Papauwi ako noon sa Guimaras nang makicharge ako ng phone sa charging station ng Paliparan. May isang babae doon na nakaupong mag-isa at may katabing maleta. Katabi ng kanyang bag ay mayroong bakanting upuan, kaya doon ako umupo. Kuya Larry, hindi ako mabubuhay nang walang kausap, kaya I break the ice between us. Nagbati ako ng hello sa babae. Hindi naman ako nabigo nang tumugon siya ng sweet hi. At nang mag-cross ang aming mga mata at bahagya siyang ngumiti sa akin, naramdaman ko na may maganda itong patutunguhan. Naging magiliw sa akin si Juliana. Kwento niya,
unang beses niyang bumiyahing mag-isa. Kaya naninibago. May kaya sila sa buhay at kung tutuusin nga ay maaari namang magpamaneho sa kanilang family driver. Subalit pinili niyang hamunin ang sarili sa pagta-travel ng mag-isa. Since delayed ang kanyang flight, matagal-tagal kaming nagkausap ni Juliana. Marami akong nalaman tungkol sa kanya at ganun din naman siya sa akin. Ilang oras na kaming magkausap, pero parang kulang ang panahong iyon. Kaya walang hiya-hiya ko nang kinuha ang kanyang numero para makipagpalitan kami ng tawag at loloobin ng pagkakataon ay magkitang muli sa ibang lugar. Kuya Larry, simula nang makilala ko si Juliana, ewan ko, hindi na siya nawaglit sa isipan ko. And from that moment on, handa kong itaya ang damdamin ko para sa kanya. Hindi pa man nakapagpapalit ng damit sa bahay namin sa Guimaras, agad ko siyang tinawagan sa telepono. Gamit ka pa noon ay cellphone na may antena. Kuya Larry, nang marinig ko ang boses ni Juliana, ay talagang walang pagsidla ng aking kasiyahan. Bigla ko siyang na-miss at unang beses ko itong naramdaman. Kahit pa man may nauna akong mga karelasyon. Pagbalik ko sa Manila, makaraan ng ilang araw na bakasyon sa aking hometown, inalam ko na kung saan nakatira si Juliana. Nagpadala ako ng 6 na pulang rosas at card na nagsasabing baka pwede kaming magkita. At hindi naman ako nabigo, kuya. Dahil makaraan lamang ang 3 oras, ay nakatanggap ako ng mensahe ng pag-oo sa kanya. Ang pogi ko naman. Nasambit ko sa aking sarili at maswerte rin ako kasi walang magagalit, walang sabit dahil walang nobyo si Juliana or si Juliana. Nagkita kami sa La Mesa Eco Park at doon kaming dalawa ay namasyal. Kuya Larry, ang saya-saya ng puso ko at naniniwala akong may potensyal na maging nobya ko si Julian. Consistently, panay ang padala ko ng bulaklak. Pero mula sa 6 na long stem, ay ginawa ko na lamang itong 3 piraso. 3 para sa mensaheng I love you. Matapos ang 6 na buwan na panunuyo, sinagot ako ni Juliana ng yes. Naging mag-on kami sa loob ng 3 taon at nagpasyang magpakasal kasunod na taon. Kuya Larry, I feel so blessed sa buhay ko kasi hindi lang ako nagkaroon ng maganda, napakabait at maasikasong misis, kundi isang matalik din na kaibigan na masarap kausap at maaasahan. Kuya Larry, for sure, mapapangiti mo si Juliana kung marinig niya ang istorya kong ito. Dahil maging siya man ay naibigan din ang iyong palatuntunan. At nagpapasalamat din sa buhay na nakilala ako. Pero joking aside, nais kong iparating sa aking ex-girlfriend na ngayon ay asawa ko na mahal kita. At salamat sa walang kapantay mong pag-ibig at regalo sa buhay ko. Tahanan, nakasama ka, at ng ating 3 anak. Hanggang dito na lamang po, Kuya Larry, ang kwento ko. Ayan, true to life, love story ng ating masugid na taga-subaybay na si Tony ng Taguig City. Ano, naibigan niyo ba
Oo naman siguro, no? Aking inihatid sa inyo, mga kapitbahay, mga giliw naming taga-subaybay, ang makulay na istorya ng pag-ibig ni Tony at sana po ay naibigan ng lahat. Ang bawat isa ay maaaring may naiibang kwento ng pag-ibig. Sino man po sa atin, batid ko na may espesyal ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Hali kayo at ibahagi sa palatuntunang ito ang bawat pitak ng sarili ninyong kwento, natatanging kasaysayan na tumatak sa inyong isip, puso at damdamin at magsilbisa ng inspirasyon sa mga avid listeners ng palatuntunang ito. Ito po naman ang inyong lingkod, tagapaghatid ng kwento tungkol sa pag-ibig, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.